Siyempre po, una tayo po ay nagpapasalamat sa mga nagpalaki po ng issue na ito. Dahil yun po ang gusto natin, lumaki yung issue, pag-usapan, pag-usapan. Kaya po kung sino man ng mga nasaktan, katulad na po ang aking kaibigan na si Kim, mga mahal kong kababayan, siguro po ay hindi nyo napanood ng buo ang pagdinig. Ang nadinig nyo po o ang inyong pinagkomentuhan ay yung isang bagay lamang na na-edit. Opo, sapagkat nandun na si Digong. Anong ibig sabihin? Di pati sila? Dadalhin po ba doon? Pati po ba si Senator Bato at si Senator Bongo mabibigyan ng warrant? Pati po ba yung mga pulis? Pati po ba? Hindi lang po sila marami po Meron pong mga dating pulis, may NBI, may PDEA na nakasama. Ano po ba ito? Talaga po bang ibibigay natin ng ating mga kababayan sa mga dayuhan? Happy Valentine's Day po! Ay, ako po'y bumabati sa inyo ng maligayang araw ng mga puso. Kung pinapunta mo ako dyan, di pumunta ako dyan para live. Ay, sayang. Next time, sir, ha? Promise yan. Mag-guest ka ng live dito sa studio, ha? Anyway, sir, wala ba kayong date Wala ba kayong date ngayon ni Mariel? Kaya ako nandito sa bahay, inaantay ko ang pagdating ng aking pamilya. Kasi ngayon, nandun pa sila sa kaarawan ng anak ni Senator Camille. Okay. So pagbalik saka kayo magkakaroon ng family celebration ng Valentine's Day. Ano naman yan? Every Saturday talaga. Araw-araw. Araw ng puso. Nakakakilig. Anyway, sir, unahin ko po muna kasi nag-conduct ka ng hearing as chairman ng Committee on Public Information and Mass Media tungkol dun sa panukalang Children's Safety in Social Media Act. Medyo naging controversial po yung naging pahayag ninyo na yung mga bata ngayon medyo weak, iyakin. Meron po mga nag-react, may mga bumatikos po doon sa pahayag nyo na yon. Any comment on that? Kagaya ko ni Kim Atienza, parang ang naging message niya sa kanyang social media, sabi niya, a little kindness and understanding. Parang ganon. Any comment Siyempre on po, that? una tayo po ay nagpapasalamat sa mga nagpalaki po ng issue na ito. Dahil yun po ang gusto natin, lumaki yung issue, pag-usapan. At tayo din po ay humihingi ng paumanhin. Bago ko pa nga lang po sinabi yan, naghumingi na ako ng pasensya agad. Yan, narinig ko Dahil po alam ko, maraming magagalit, maraming magtatampo. Pero ganyan po talaga ang communication. Tayo po ang chairman ng public information. Kailangan po talaga, pagka tayo po ay nagsalita, pag-usapan. Dahil kapag yan hindi po pinag-usapan, yan po ay baliwala. Lalo na po ngayon, sa panahon ngayon, na ang hirap kunin ng atensyon ng media. Dahil ang media ay masyadong nakatuon sa politika. Yung mga bagay na dapat pinag-uusapan ay hindi po na pag-uusapan. Kaya po kung sino man ng mga nasaktan, katulad na po ang aking kaibigan na si Kim, paumanhin po. Hindi ko po yan sinasadya. Katunayan, ito pong panukala na ito na isulat po namin ay bilang pagbibigay pugay sa inyo pong mahal na anak. Yan po ang katotohanan. Dahil kami po unang-una ang naapektuhan noong nangyari po yan sa inyong pamilya sapagkat kayo po ay tinuturing naming kaibigan. At ang mga bagay po na sinabi ko dyan, yan po galing lahat sa mga pag-aaral. Hindi lamang po dito sa ating bansa. Kung hindi yan po ay galing sa World Health Organization at yan po ay galing din sa mga bansa na hindi naman po sila nahihiya at hindi naman po sila napapahiya at hindi naman po sila nagagalit kapag kasinabing ang kanilang mga kabataan sa ngayon ay talagang may kahinaan. Dahil sa mga usapin na may kinalaman po sa social media at sa digital age. Ito po ay pinatutunayan na ang mga kabataan po ngayon ay kulang na kulang sa physical activity, kulang na kulang sa tinatawag pong interaction, kulang na kulang po sa communication.
Ito po ay isang bagay na hindi po ito ikinagagalit. Ito po ay isang bagay na hinaharap. Katulad po ng ginawa ng Australia, ng France, ng Italy, at ng mga ibang bansa pa. Sila po ay gumawa na ng mga batas upang mapigilan ang ganitong klaseng pagkalulong ng mga kabataan sa social media at sa digital na nagiging kahinaan po nila. So sir, yung mga grupo na bumatikos, like po itong Psychological Association of the Philippines na nagsabing, the Filipino youth is not weak. Para po ma-explain nyo yung mga sinabi ninyo na may basihan yung inyong naging statement, next hearing po ba ipapatawag ninyo para maipaliwanag at maipresenta sa kanila yung mga datos na inyong pinagbasehan ng inyong statement? Hindi na po. Tapos na po kami. Na-adjourn na po yan. Ito pong panukala na ito, technical working group na po. At yung mga kanila pong pananaw, Opo. yan po ay ating tinatanggap. At na tayo po ay nasa malayang lipunan, sila po ay may karapatan na magsabi at magsalita. At nire-respeto po natin yan. Ang atin lamang pong gustong sabihin sa kanila ay ito. Mga mahal kong kababayan, siguro po ay hindi nyo napanood ng buo ang pagdinig. Ang nadinig nyo po o ang inyong pinagkomentuhan ay yung isang bagay lamang na na-edit. Opo, kaya sana po mapanood nyo po yung buong hearing dahil meron po kaming mga psychologists doon. Puno po yan. Hindi po kami nag-hearing nang walang psychologist, wala pong mga tiga-academe, wala pong, andyan po ang mga tiga-UP, nandiyan po ang ahensya ng gobyerno. Huwag po kayong mag-alala. Ito pong panukala na ito ay galing din po sa DICT. Na yan po ay pinupuntuhan din ng Malacanang. Kanila po itong sinusundan na dapat magkaroon ng control sa social media. Kaya po ako po ay humihingi talaga ng paumanhin at pag-unawa sa mga ating mga kababayan. Sana po, manood po kayo ng pagdinig. Importante po yun, yung buo pong pagdinig ang inyong mapakinggan at mapanood. Hindi po yung mga ine-edit. Sir, ano sa tingin nyo ang magiging katanggap-tanggap, yung pag-regulate o talagang pag-ban sa mga minor sa social media? Iba-iba po kasi sa iba't ibang bansa, total ban. Talagang may edad, Meron 16 years old, may 15 years old, may 14 years old. Kung ako po ang tatanungin nyo, total ban. Talagang siyempre po, may mga bagay din, may mga panukala din na regulation. At yan po, mapag-uusapan po yan sa TWG. Basta ako, pag tinanong nyo, total ban po yan. Hanggang 16 pababa. Kasi nga sir, di ba, parang yun ang downside ng social media o itong modern technology. Ang mga kabataan ngayon parang nahook na dito sa social media. Wala na, sabi nyo nga, wala nang physical activity, hindi kagaya ng panahon natin na talagang malalakas ang katawan, at saka, di ba, mas strong yung personality dahil nga, mas tayo exposed sa maraming bagay. Kalsada. Mga bata ngayon nasa loob na lang ng bahay. So sa tingin sir, malaki din ang dapat maging papel ng mga magulang, guidance para mag-guide ang mga bata na wag ma-hook dito sa mga modern technology na nakakalimutan na nila yung ganitong maging healthy sila mentally and physically. Tama po kayo. Kasi alam niyo po, ang nangyayari, hindi na rin nila pinakikinggan yung kanilang mga magulang. Kapag kayaan po pagdating sa bahay, naka-cellphone na yan sa kalsada, naka-cellphone pa kung saan-saan. Pagdating sa bahay, naka-cellphone pa rin. Hindi na po nagkakaroon ng dialogo sa kanilang mga magulang. Kapag ka ito po ay naisagawa natin at naisabatas natin, magkakaroon na po ng pagkakataon para makapag-usap, makapagpayo ang magulang at siyempre po naman, naniniwala naman po tayo, hindi naman po ito magiging panghabang buhay na ban. Dahil tayo po naniniwala na kung ano yung pangangailangan sa ngayon, gawin natin. Hindi naman po pag ginawa ang batas, ibig sabihin habang buhay na yan. Hindi din po. Kailangan lang po natin ngayon sapagkat yan po ang hakbang ng mga mayayaman at progresibong bansa sa ngayon. Dahil kung sila nga po, na-advance na ang kanilang mga pag-aaral sa psychology, ang kanilang mga tinatawag na pag-aaral sa mental health, talagang pagka ikinumpara po sa atin, advance na po yan. Pero sila mismo naniniwala
na ang mga bata sa ngayon ay may kahinaan dahil walang physical activity, walang interaction sa kanilang mga tinatawag pong physical interaction. Naging masyado na tayong digital na isagawa. Bukod pa po kay Senator Win Gatchalian, siya po ang si Einstein, si Senator Jinggoy Estrada, mga veterano po ito. Nahihiya po tayo kapag hindi po natin ito isinagawa kagad. Ma'am, gusto ko lamang pong iparating uli Opo. na ang salitang weakness, hindi po yan masama. Yan pong salita na yan ay upang ikaw ay mag-strive hard, ikaw ay gumawa ng paraan para ikaw maging malakas. Maging Hindi matatag. po yan pangungutya. Yan po ay isang hamon. Hinahamon tayo na tayo ay magpalakas. Hindi po ito ibig sabihin failure na isinasabi ng isang party list na sinasabi ko daw failure ang kabataan. My goodness gracious, saan po ba kayo nakapag-aral? Kahit po tingnan natin sa lahat ng diksyonaryo, iba pong ibig sabihin ng weak sa failure. Ang weak ay may kahinaan. Ang failure, ibig sabihin bagsak ka na. Wala po akong sinabi na bagsak ang ating kabataan. Ang ating pong kabataan ay nananatili sa kanilang puso't isipan at kaluluwa. Kalaban yan. Nagkakataon lamang na tayo po ngayon ay may distraction. Ano po ba yung distraction natin? Yung sobrang gamit ng social media. Sir, bago kita pakawalan, ihabol ko po na tanong kasi bilang kayo po ay miyembro ng Duterte Black, kasama nyo Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. I'm sure nabasa nyo po yung lumabas ngayon. In-identify po silang dalawa ng International Criminal Court o ICC bilang mga personalities na umano ay co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte sa pag-commit ng crimes against humanity in connection with the war on drugs. Any comment on that, sir? Dahil kasamahan niyo po yung dalawa at kayo ba'y nag-aalala para kina Senator Bato at Senator Bongo? Opo, ito po yung magandang pagkakataon na rin na sabihin ko na rin po. Ako po'y naiyak dito. Ako po'y na-depress dito. Pero hindi po ako umupo at umiyak lang. Ang ginawa ko po, totoo po ito. Kanina, pagkabasa ko, naiyak po talaga ako. Kasi paano na ito? Sino ba ang kasama ko sa Senado? Kapag itong dalawang to, nabigyan pa ng warrant of arrest, edi ako na lang mag-isa. Hindi ba po depressing yun? Pero hindi po ako naupo at naiyak. Tinawagan ko po kagad si Senator Bongo at minessage ko po si Senator Bato pero hindi pa sumasagot. Agad po akong nagsabi sa kanila, ano po ba ang magagawa ko? Ano po ba ang pwede kong gawin? Kung kailangan po ninyo ako, nandito lang ako. Tinawagan ko po kagad ang aming pinuno ng Minority Floor Leader, Senator Alan Peter Cayetano. Kagyat po akong nakipag-coordinate sa lahat po ng minority. Anong gagawin natin? Kailangan po kasi mag-usap-usap kami kung paano namin ito gagawin sapagkat hindi po ito, makaka-apekto po ito unang-una sa amin bilang minority. Ngayon, sa personal ko pong opinion, ito po ay depressing sapagkat nandun na si Digong. Anong ibig sabihin? Di pati sila? Dadalhin po ba ito? Pati po ba si Senator Bato at si Senator Bongo mabibigyan ng warrant? Pati po ba yung mga pulis? Pati po ba? Hindi lang po sila marami po Meron pong mga dating pulis, may NBI, may PDEA na nakasama. Ano po ba ito? Talaga po bang ibibigay natin ng ating mga kababayan sa mga dayuhan? Ako po'y nakikiusap sa ating gobyerno na sana po matigil na po itong ganito na tayo ay inilalagay sa isang hinihiring tayo ay sa ibang bansa. Di ba po ang alam natin kapag meron tayong kababayan sa ibang bansa na sasadlak at merong kaso, pinauuwi natin, nakikiusap tayo sa bansa na yun, na pauwiin dito. Sana po, maging maging makatotohanan po tayo sa panahon ngayon na wag po tayo masyado maging politikal. Ito po ay soberenya ng ating bansa. Meron po tayong Supreme Court. Kung meron po silang
Kaso, idinig po natin sa ating mga korte. Huwag po sana tayong mas mamihasa na tayo po ay nagdi-deliver ng ating mga kababayan doon sa ibang bansa. Dahil napakasakit po nito. Diyan sa likod ko, bandera po yan ng Katipunan. Pinaglaban natin ng ating kalayaan. Sana patuloy natin itong ipaglaban. Ialisin natin ang politika. Sir, dun sa inyong pakipag-usap kay Senator Bongo at kay Minority Leader Alan Peter Cayetano, ano po yung sinagot nila dun sa sinabi niyong ano ang gagawin natin? At kumusta ho si Senator Bongo? Ay, ang isinagot niya po sa akin ay napaka-iksi. Ang sabi niya na bakit ako naidamay dito. How about Ako sabi ko po, Senator Alan Cayetano, Minority Leader, ano po yung sinabi niya? humihingi po siya ng meeting sa amin kaagad, pagpupulong at pag-usapan po namin ito. Nag-react po kaagad, siyempre lahat ng minority. Lahat po sila ay nag-aalala. Dahil ito po talaga sino naman po ang hindi mag-aalala? Sa usapin po ng personal at political, isipin niyo po, ilan na lang kami matitira Correct. na minority. Oo. Ang sabi po kanina ni Senator Ping Lacson, ito daw, tiniyak niya na ang Senate leadership magkakaroon ng caucus, ano yung pwedeng tulong na i-extend kina Senator Bato at Senator Bongo in case dumating sa punto na may warrant of arrest o kaya ay nasa red notice. At sinabi rin niya, naniniwala siya na dapat ibigay kina Senator Bato and Bongo yung lahat ng pagkakataon na mag-seek ng legal remedies sa ating lokal na korte. Yun ang sinabi ko Tama ni po. Senator Ping. Ay, dyan po ako talaga sumasaludo kay Senator Pampilo Lacson. Talaga pong ako talaga may mga bagay po na siyempre bilang dynamics ng politika, majority sila, minority kami, may mga hindi pagkakaintindihan. Pero pagdating po sa pagiging makabayan, katulad po nung aming resolution dati na pauwiin si Digong, talaga pong kasama namin dyan si Senator Pampilo Lacson. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa pahayag niyang ito dahil ito po yung nakapagbibigay ng kaisipan sa ating mga kababayan na makinig po tayo sa kanya.